So, ayan guys. Gumising pala ako ng aga kasi sundin natin si Minda. So, nag-alarm ako ng 3. Ayan. Ang oras pala ngayon ay 3:02. Kasi napanggit sa akin na ngayong last day nila na 3:30 ako gina. So, syempre, nakatakot naman umuwi at mag-isa si dad. So, sundin natin siya. Ayan, kilamis na ako. So, ayan, nag-toothbrush nga muna ako ng mga oras na iyan. Syempre, alam mo na, bagong gising, bad breath pa tayo. So, kailangan natin mag-toothbrush para at least mawala yung amoy ng ating hininga. And then, nagsukli na ako after. Ayan, kita niyo naman kung gaano kabuhagag ang aking buhok. And then, naglagay lang ako ng hair clip. And then, hindi na nga pala ako naghilamos kasi kagigising ko lang. Baka lumabo agad ang aking mata. Baka hindi ko na siya makita. Uy, hindi. So, ayan guys. Hindi alam ni Minda na susunduin ko siya ngayon. Kasi kanina pagpasok niya, hinatid ko siya. Kasi sinabi ko kung saan siya dadaan, kung sa maliit na gate or dyan sa malaki. Tapos yun, nakutuban siya. Biglang sabi niya sa akin na, "Pag mo ako susunduin ha, at baka mamaya masundo mo ako ganyan." Sabi ko, bakit? Sabi niya, may magpaano ko sa daan, ikaw lang mag-isa. So guys, hindi ako mag-isa. Kasama ko ang aking papa. Yan. Papa. Sakto kasi, pumunta ito si papa sa aking gawa ng bundas. Alam mo na, dito na kami magtidirect na kandila. Tapos magsisimba na rin kami. Kaya, sorry ta, magsusundo kita. So, yan, naglakad nga lang kami ni Papa dahil walking distance lang naman yung layo ng company namin doon sa boarding house. And then, gusto ko sana nagsasalita na lang habang nagbi-video kaso nga lang sobrang ingay talaga sa kalsada, kaya nakamute na lang talaga siya. Mansari nga pala namin ngayon, ano ba naman mag-effort ako kahit kaunti, diba? At take note, tinamay ko pa talaga si Papa sa pagsunod sa kanya, kaya sigurado ko gagalitan niya talaga ako. So yan guys, ang oras ngayon ay 3:20 pa lang ng umaga, so maghintay pa tayo ng 10 minuto or mga 15 minutes pa, 15 minutes pa ganyan. Kasi mag-out tayo, inalayin pa yung kanyang line. So, ayan. So, ito na kami tambay. Abangan na lang natin. Kung anong oras, karabas mo. Naghanap na kami ng mauupuan ni Papa kasi nakakapagod talaga magpara tayo. So, yan, nakaupo kami dito sa malapit sa gate habang inintay namin si Minda. Hindi ko talaga mapigilan na antukin. Nandun yan si Papa habang nag-iintay kami, nanonood siya sa kanyang cellphone. So, nanood na din ako. At least para malibang-libang naman ako kahit papaano, diba? Masyado kasing napaagang pagpunta namin, kaya naman, no choice, maghihintay talaga kami hanggang sa makalabas si Minda sa gate. And finally, after 1,000 hours later, apaka-oy, may kasama siyang babae, hala, Cheris. Katrabaho niya nga pala yan, partner niya sa portion. And then, lagi naman nagkikwento sa akin si Minda kung sino yung mga nakakausap niya o may nagkikwento sa kanya, ganyan. Kaya okay lang naman sa akin. So, yan, nasundo na natin siya. Nag-start ako mag-vlog, darling. Ganito pagabi. Dito ka. So, yun lang guys. Bye-bye. Yung akala ko tapos na yung video pero hindi pa pala. Nag-iyaya nga pala si Minda. Bumili kami ng pagkain namin. Akala namin may makikita kami nga bukas sa tindahan na agad. Sabi niya kasi Paris, ganyan. Pero wala pa naman bukas hanggang sa makarating na kami dito sa Purok 3. Kaya sabi ko, nakabumalik na lang tayo. And then yan, may nakikita siyang pandesal. So ending, pandesal na lang talaga ang kinain namin. And then bumili na rin kami ng kape para partner sa pandesal. So yan, kasama pa rin pala namin yung kalay niya. Dun muna siya sa amin dahil masyado pang gabi sa dadaanan niya. See you in my next vlog!